Pagkabili mo nga neto, meron siya ditong napakalaki ditong box dahil nga sa bundle na nga siya. Pagkabukas natin, makikita na natin dito yung tablet itself na mamaya natin dito i-check yan. Of course, pwede natin iangat itong first layer niya na magpapakita na rin dito yung mga kasama ng tablet na ito. Dahil sa totoo lang, pwede mo siya ditong gamitin as mini laptop na Android. May kasama na nga itong Bluetooth na keyboard na rechargeable na siya dito at Type-C na rin. Of course, meron na siya ditong case at ang kagandahan sa kanyang case dito, pwede mo siya i-convert para maging patungan. Meron din siya ditong kasamang quick start guide na hindi na natin check yan. Of course guys, meron siya ditong separate na box na maliit na naglalaman ng USB Type-C cable niya at syempre yung kanyang power adapter na kailangan yung gamitan dito ng adapter nang sa ganun magamit ninyo. Ito yung kaganda, may pa-freebies na rin sila ditong mouse na wireless mouse na syempre powered siya dito ng AAA batteries which is not included at syempre isang maliit na touch pen. Dumako na muna tayo dito sa tablet at mapapansin na natin dito yung kanyang build. Sa ganitong kamurang presyo magugulat ka dahil sa 10.1 inches na dito yung kanyang screen. IPS na siya dito for better viewing angle. Sa top nga pala neto nandito yung kanyang USB charger, memory card slot, speaker, 3.5mm jack. Right side yung kanyang power button, volume rack, reset button. Bottom niya naman may speaker na naman siya dito. At syempre sa left side may mic hole. Yes, meron na siya ditong screen protector. At syempre may front camera. Mapapansin natin dito sa likod niya yung kanyang design dito dahil sa gawa ito sa plastic. May kakaiba lang na texture kapag hinimas-himas natin dito. Sa likod niya makikita natin dito na meron pala itong dalawang camera, 2 megapixel at 8 megapixel. Na syempre pwede na rin at ito nga yung kuha ng kanyang rear cameras. At ayun nga, video test nitong tablet. Ito yung rear camera niya at what do you think? Ayun, nag-harvest tayo dito. Yes sir! At front camera. Ay actually guys, nasa rear camera pa rin tayo dito. Hopefully okay na pipick up dito yung audio natin. Sana okay. What do you think? Idagdag na rin natin dito yung front para sa mga gustong mag-video call gamit ito. At syempre sa mga gusto ng video call, ayan, okay naman. Pwede na rin guys, sa mga gustong gamitin ito for video call, ito po yung kanyang camera, front camera ito guys. Not that great but pwede na. Let's talk about specification. Dahil sa meron itong 10.1 inches display, meron nga itong resolution dito na 1200 by 800 pixel. Actually sa ganitong presyo pwede na rin at support niya pa ang 4K. Siyempre IPS display na siya dito na meron ditong total of 8GB of RAM, 4GB RAM at another 4GB for expansion. So 8GB RAM. Sa storage niya meron itong 64GB na pwede mong salpakan ng memory card kung gusto mo. Running na nga ito ng Android 14 at support niya dito ang Bluetooth 5.0. Kasama na rin dito yung Wi-Fi 6 niya. Sa battery naman niya meron itong 6,000 mAh na up to 8 hours nga dito yung running time niya. Syempre guys, alam ko yung unang itatanong nyo kung pwede ba siya dito sa games. Pwede siyang pang games pero hindi lahat kaya niya. Yung mga basic games dito like Hill Climb 2 ay pwede dito. Playable naman siya dito at nagre-response naman lahat ng mga controls niya. Sinubukan na rin natin dito yung Subway Surfer at let me know in the comment section kung what do you think. Other basic games kaya namang ira ng tablet na ito. Pero kung gusto niyo yung mga medyo mabibigat na games, lalo na kung gusto mo high graphics na games, medyo hindi to para sa'yo. Kapag naglaro ka dito kasi ng Mobile Legends, okay naman siya, playable, medyo mapapansin lang natin dito na may frame drops. Kaya naman mas maganda kung lalaroin mo yung Mobile Legends dito, babaan mo na lang dito yung settings. Pati rin yung graphics niya. Actually guys, for entertainment kasi nakabuild itong tablet na to. Perfect siya sa panonood dito ng mga Netflix, mga YouTube videos. Perfect nga ito kung mahilig kayo dito mag-karaoke, na mag-search kayo sa YouTube para makita nyo yung mga lyrics dito at i-connect nyo na lang yung tablet na ito sa speaker para nang sa ganon makapagkanta-kanta kayo lalo na pag may mga okasyon. Pwede rin ito sa kids learning. Like yung mga application ngayon sa mga bata para nang sa ganon matuto sila. Pwede ito pero make sure huwag nyo masyadong ibabad yung mga anak nyo sa tablet. Yes, pwede mong gamitin dito yung keyboard at mouse niya para makapag-edit dito ng mga office apps like WPS na app. Pwede ka mag-encode, pwede ka mag-type. Gamitin mo na lang yung keyboard na libre. Of course, may mouse na rin siya.
At syempre, itong maliit na pencil nito, actually nagre-respond naman siya. Kaya kung may mga nilalaro ka dito like yung paint na games, pwede mong gamitin itong lapis na to. Perfect ito sa mga bata na gusto magkulay-kulay, mag-practice magkulay. Idagdag lang natin kadalasan ng mga nagtatanong sa atin kung pwede pa yung mga tablets sa Roblox. Syempre guys, magpapakita tayo dito ng video sample ng paglalaro natin dito ng Roblox. At sa totoo lang, sabi ko nga kanina, hindi ginawa ito for gaming. So nalalaro naman yung Roblox, pero ang problema lang, medyo delay. At sa totoo lang, hindi masyadong nagre-respond siya at medyo mahirap laruin dito. As you can see guys, nagpa-play naman, mabuboot mo naman talaga, kaso nga lang may pagka-delay na movement. Especially lalo na pag masyado na mataas dito yung nire-render niya. So basically, masasabi natin na ang tablet na ito ay ginawa talaga for entertainment purpose. Maganda siya panooran dahil sa may dual speaker siya. At sa charging time niya naman guys, medyo hindi siya fast charger. So sinubukan ko siya dito i-charge at medyo natagalan nga akong i-charge siya. Pero overall, masasabi ko pa rin na sulit pa rin yung ganitong product. For additional information nga pala, yung kanyang keyboard at yung kanyang mouse, pwede mo nga pala ditong gamitin na sabay via Bluetooth. Kaya naman makakapag-type ka talaga sa keyboard niya at using the mouse ay mas madali ka na lang dito mag-scroll pag nagbabasa ka dito ng mga articles. At syempre, pwede mo na rin gamitin. Friendly advice lang guys, mas maganda kung isa lang dito yung gagamitin mo. Kagaya ng mouse, may chance na hindi siya gumagana. Minsan nadi-disconnect. Pero overall, yung paglalaro nga pala dito ng Mobile Legends, tinesting ko ditong bawas-bawasan at you can see guys, nalalaro naman natin dito yung Mobile Legends. Nagre-respond din naman yung mga buttons dito. Hindi naman masyadong malala dito yung frame drops niya, kaya masasabi kong nalalaro mo pa rin dito yung Mobile Legends. Pero sa totoo lang, hindi masyadong disadvantage yung mga nabanggit natin dahil sa totoo lang, napakamura lang kasi nitong tablet na ito. At sa ganitong price, marami ka na makukuha dito na sulit na rin. Isa sa maganda kasi dito yung kanyang bundle. Bibihira kasi yung mga tablet na nagkakaroon ng ganitong bundle. Syempre, bibihira din yung mga tablet na nasa ganitong price range. Tapos 10.1 inches na yung display. Ito kasi mga common dito na tinatanong sa atin, kaya nailagay na rin natin.